Magandang araw mga bata. Ang tatalakayin natin ngayon sa Makabansa 3, Quarter 4, Week 1, Day 2 ay tungkol sa mga katangian ng isang aktibong Pilipino. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Balik-aral. Number 1. Ano ang kahulugan ng aktibong mamamayan? Number 2. Paano naipakikita ito sa paaralan at sa lipunang kinabibilangan? Narito ang sagot. Number 1. Ang aktibong mamamayan ay isang taong may malasakit at tumutulong sa kanyang komunidad. Hindi lang siya naghihintay, kundi gumagawa siya ng mabuti para sa lahat. Pangalawa, paano ito naipapakita? Kung sa paaralan, sumusunod sa mga utos at rules ng school. Pagtatapon ng basura sa tamang pwesto. Tumutulong sa kaklase at guro. Sa lipunan o barangay, pagsunod sa batas gaya ng pagtawid sa tamang tawiran, paglahok sa mga clean-up drive o paglilinis ng tapat ng bahay, pagtitipid ng kuryente at tubig. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga katangian ng isang aktibong Pilipino. Natatalakay ang mga sumusunod na katangian ng isang aktibong Pilipino. Una, makabayan. Pangalawa, proactive. Pangatlo, mahusay makibagay. At pang-apat, matatag o resilient. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita, parirala o mahalagang konsepto sa aralin. Makabayan, isang taong mahal ang kanyang bayan at handang ipagtanggol ito. Proactive, isang taong kumikilos ng may pagpaplano at paghahanda upang maiwasan ang mga problema o upang makamit ang mga layunin. Mahusay makibagay, isang taong madaling makisama sa iba at may kakayahang magtrabaho ng maayos sa isang grupo. Matatag o resilient, isang taong may kakayahan, mabilis na makabangon mula sa mga pagsubok at pagkabigo. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Tunghayan ng mga larawan. Ang larawang inyong nakikita, larawan ng isang voluntaryo sa isang sakuna. Ang sumunod naman ay larawan ng Pangulo ng Pilipinas na maaring ito ay dati pa o sa kasalukuyan. Ipinapakita dito si Pangulong Manuel L. Quezon na tinagurian ding ama ng wikang pambansa. Mga tanong at sagot. Ano o sino ang makikita sa mga larawan? Sa unang larawan, makikita ang isang medical emergency volunteer na tumutulong sa mga taong nasaktan sa sakuna. Sa ikalawang larawan naman ay si Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Bakit may tuturing na aktibong mamamayan ang mga nasa larawan? Sila ay aktibong mamamayan dahil hindi sila nakatambay lang. Ang volunteer ay tumutulong sa kapwa nang walang bayad para makapagligtas ng buhay. Si Pangulong Quezon naman ay nanguna sa pag-aayos ng ating bansa at nagmalasakit para magkaroon tayo ng sariling wika at kalayaan. Ano kaya mga katangian at taglay ang mga nabanggit na halimbawa? Una ay ang pagiging matulungin. Laging handang tumulong sa nangangailangan. Matapang, hindi natatakot humarap sa hirap para sa ikabubuti ng lahat. May malasakit. Mahal nila ang kanilang kapwa at ang ating pambansang wika. Gayon din ang pambansang Pilipinas. Responsable. Ginagawa nila ng maayos ang kanilang tungkulin.
pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ang pagiging isang aktibong mamayang Pilipino ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang pribilehiyo. Ito ay ang paggamit ng ating mga kakayahan at impluwensya upang mag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ang isang aktibong mamayang Pilipino ay dapat na makabayan. Ang isang makabayang Pilipino ay mayroong malalim na pagmamahal sa kanyang bayan. Nagpapakita siya ng pagmamalaki sa kultura, kasaysayan at mga nagawa ng Pilipinas. Sinusuportahan niya ang mga lokal na produkto at serbisyo at nagsusumikap na itaguyod ang interes ng bansa sa lahat ng pagkakataon. Proactive. Ang isang proactive na Pilipino ay hindi lamang naghihintay na may kumilos. Hindi siya mismo ang nagsisimula ng mga pagbabago. Hindi siya natatakot na magsalita at kumilos upang magawa ang mga bagay na kanyang pinapangarap para sa bansa. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Karagdagang pagtalakay. Pangatlo, mahusay makibagay. Ang isang Pilipinong mahusay makibagay ay may kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon at makipagtulungan sa iba't ibang uri ng tao. Mahalaga ang katangiang ito sa pagbuo ng mga malalakas na relasyon at sa pagkamit ng mga karaniwang layunin. Pang-apat, matatag o resilient. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang katatagan. Kahit na maraming pagsubok ang ating hinaharap, tulad ng mga kalamidad at pandemya, ang mga Pilipino ay may kakayahang bumangon at magpatuloy. Paglalapat at paglalahad. Pumili ng isang katangian ng aktibong mamamayan at paano mo ito maipapakita sa pamilya, paaralan at lipunang kinabibilangan. Narito ang isang halimbawang tugon. Katangian, pagiging matulungin. Number 1, sa pamilya, sa loob ng bahay. Paglilinis, pagkukusa sa pag-aayos ng higaan o pagliligpit ng mga pinagkainan nang hindi na iniutusan ni nanay o tatay. Pag-aalaga, pagtulong sa pagbabantay sa nakababatang kapatid o pag-abot ng tubig sa lolo at lola. Sa paaralan naman, kasama ang guro at kaklase, pagbabahagi. Pagtulong sa kaklase na hindi naiintindihan ang lesson o pagpapahiram ng lapis kung wala silang gamit. Pagpapanatili ng ayos. Pagtulong sa guro na magbura ng blackboard o mag-ayos ng mga upuan bago umuwi. Pangatlo, sa lipunan sa iyong barangay, komunidad. Narito ang kalinisan, pagpupulot ng mga basurang nakikita sa kalsada at pagtatapon nito sa tamang trash can. Paggalang, pagmamano sa mga nakatatanda sa paligid at pagsunod sa mga simpleng batas, gaya ng hindi pagpitas ng mga bulaklak sa parke. Magandang araw. Pagtataya ng natutuhan. Ang gawain sa ikatlong araw, ang pagtataya ng aralin. Sa araw na ito, gagamitin ang pakikilahok sa talakayan bilang pagtataya ng natutuhan. Maaari mong gamitin ang mga sagot na ito kapag tinanong ka ng iyong guro.
Number 1. Ano ang pinakamahalagang natutuhan mo tungkol sa aktibong mamayan? Natutuhan ko po na ang aktibong mamayan ay hindi lang basta nakatira sa isang lugar. Siya ay may malasakit at gumagawa ng paraan para makatulong sa kanyang kapwa at sa kalikasan. Pangalawa, magbigay ng halimbawa ng aktibong Pilipino na ating pinag-aralan. Sagot, Dr. Jose Rizal. Ginamit niya ang kanyang talino sa pagsusulat para imulat ang mga Pilipino. Maari din naman na si Pangulong Quezon nagmalasakit sa ating wika at kalayaan. O kaya yung mga voluntaryo tumutulong sa panahon ng sakuna nang walang hinihintay na kapalit. Pangatlo, bilang isang bata, paano ka magiging aktibong mamayan sa iyong paaralan? Ang sagot, may pakikita ko po ito sa pamamagitan ng pagtapon ng basura sa tamang lugar, pagpasok ng maaga, at pagtulong sa aking mga kaklase na nahihirapan sa aming aralin. Pang-apat, bakit kailangang maging aktibo tayo sa ating lipunan? Ang sagot, para po maging maayos, malinis at mapayapa ang ating bansa. Kapag ang lahat ay tumutulong, mas mabilis tayong uunlad. Mahusay mga bata, natapos ninyo ang aralin natin sa Makabansa 3. Hanggang sa muli, paalam mga bata!